Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayong araw isa pag-uusapan natin, meron ako isang viewers na nagtanong kung bakit daw umiilaw yung kanilang bumbilya kahit naka-off pa yung switch. Ngayon guys, bibigyan ko kayo ng idea kung bakit nagkakaroon pa ng konting ilaw yung ating bumbilya kapag yung ating mga switch na ay naka-off na. So marami tayong dahilan kung bakit nangyayari yung ganong bagay na yon. So yung pinakang main reason kasi guys kung bakit yung ating ilaw minsan kapag naka-off na yung ating switch is still na meron pa rin siyang ilaw na kaunti. Kasi guys, ang nangyayari niyan, yung connection po sa ating bahay. So posible ang nangyari, yung ating linya na mula sa ating circuit breaker or yung ating live wire or yung ating neutral is hindi proper yung pagkanyang connection pagdating sa ating mga circuit. Kaya ang nagiging dahilan minsan kahit naka-off yung switch is still na yung ating bumbilya is meron pa rin siyang kunting ilaw. Ayun guys, ipapaliwanag ko sa inyo. So idodrawing ko dito sa ating whiteboard. So linawin ko lang guys, yung connection dito sa aming lugar is line to neutral. So line to neutral po yung connection dito sa probinsya. Okay. So idodrawing ko muna rito. So ito yung ating whiteboard guys. So connection po namin dito sa line to neutral. So line to neutral. Line to neutral. So ito guys yung ating linya. So ang live wire guys dito sa amin, yan live wire is meron po ritong supply na sabi natin nominal voltage na 230 volts. Ayan. And then yung ating N or yung ating neutral is 0 volts yan guys, 0 volts. So yung dahilan guys kung bakit nagkakaroon tayo ng ganong troubleshooting, so simple lang yung dahilan. So main reason agad yung natin is baliktad po yung ating connection pagdating sa ating mga splicing or termination sa ating mga junction box. Kasi minsan pag tayo nagwa-wiring is isang kulay na lang yung ating ginagamit pag nagtitipid na yung ating mga kliyente. So malimit yan. Minsan nakakalimutan na natin mag-tagging or yung maglagay tayo ng tanda kung alin dito yung papunta sa switch, kung alin papunta sa ilaw. So pag parehas ang kulay, so medyo mahirap. Unlike kapag color coding yung ating wire is mabilis nating ma-identify ito yung papunta sa ating switch, ito yung papunta sa ating mga ilaw. So yung posibleng nangyayari sa atin kung bakit ganon, yung ating linya, so ito yung ating yan live wire. Yan. So, yung live wire natin, posible is dumirect na kagad siya sa ating ilaw. Ayan. Ilaw. And then, yung ating neutral, ayan. So, neutral is dumaan lang siya sa switch. Ayan. Ayan. And then, yung return ng ating neutral is direct na siya sa ating bumbilya. Once na, inan na natin yung ating switch. So, sa madaling salita, guys, yung connection na ito is mali talaga yan. Kasi, unang-una pa lang, kapag tayo nag-troubleshooting dyan, at yung ating live wire is directly dito sa ating receptacle, so, posible agad tayong makuryente kasi yung live wire na is directly agad sa ating receptacle. So, sabi ko nga last meeting, kapag tayo maglilinya, kapag line to neutral yung ating connection sa ating lugar, na bigyan ng ating power provider is, laging tatandaan, yung ating live wire is directly yan palagi sa ating switch, and then yung ating neutral is directly palagi sa ating ilaw. Ngayon guys, balik tayo to sa ating topic. So, bakit nga ba umiilaw yung ating bumbilya kahit naka-off na yung ating switch? So, isa sa mga dahilan guys kung bakit umiilaw pa rin yan, kasi yun nga, yung connection natin, so baliktad po. So, yung ating live wire, ayan, so directly agad dito sa ating bumbilya. So, which is mali talaga yan, kasi yung ating bumbilya, lalo na kung LED yung ating gamit, so kapag talaga in-off natin yung ating switch at yung ating connection na live wire is directly sa ating ilaw, still na meron pa yung may ilaw na kunting liwanag or yung kunting ilaw. Kasi, so sa idea ko lang guys kung bakit yung ating bumbilya, lalo pag LED is, kahit naka-off yung ating switch is umiilaw pa rin. Kasi guys, yung ating mga LED, lalo na sa bahay, so kalimitan pag tayo nag-install ng mga strip light or mga fog light,
makapasin nyo minsan kapag in-off na natin ating switch is meron pa rin konting sinag doon sa ating kisame. So kasi yung dahilan niyan guys, yung ating ilaw, yung ating mga LED is meron po yung mga capacitor. Na kung saan ang capacitor guys, siya po yung nag-charge at saka nag-discharge ng supply papunta sa ating mga LED. So para mawala guys yung ilaw na konti sa ating bumbilya, so gagawin nyo lang guys is babaliktarin nyo lang yung connection. Kung ito ay live wire, is gagawin nyo, dito nyo na ilalagay yung ating neutral. So sa baba yung ating live wire. So babaliktarin natin yung connection nila para hindi na maka-absorb ng kuryente yung ating LED. So ganun lang guys yung nakikita kong dahilan kung bakit still na meron pa rin yung ilaw yung ating bumbilya kahit naka-off na yung ating switch. So ito is sa common troubleshooting na. So marami nagtatanong to sa akin bakit daw ganun nangyayari. So tingin ko is baliktad yung kanilang connection pagdating sa ating mga circuit or sa ating mga splicing sa ating junction box. E paano naman kung yung ating ilaw is kumukurap-kurap? So last meeting guys, tinuro ko sa inyo kung ano yung ba yung nagiging dahilan kung bakit yung ating mga ilaw is kumukurap-kurap. Posible yung ating linya is baliktad din, yung ating live is directly sa ating ilaw, and then yung ating neutral is directly sa ating switch. So yung magiging remedy natin dyan is syempre i-check natin yung mga terminal natin, baka kasi mamaya yung ating switch is nilalanggam na or nag-lose contact na sa mga terminals. And then yung mga linya natin sa receptacle is i-check natin. E paano naman kung buong bahay na is kumukurap-kurap na yung ating ilaw lahat? So ibang problema naman yan. So check nyo naman yan sa labas na or measure nyo muna yung supply nyo kung accurate pa ba. Baka mamaya is bumababa na yung supply. Pero talaga guys, malimit talaga ang problema talaga yan kung gano'n nangyayari at kumukurap-kurap yung ating ilaw sa loob ng ating bahay is i-check nyo na guys yung ating sa may service point or sa ating service drop. Baka kasi mamaya yung ating linya is nagkakaroon na siya ng corrosion or yung pagkakaroon ng asin-asin. So ganyan guys yung mga naging troubleshooting ko last week. So pinakita ko naman sa inyo, gumawa naman tayo ng separate video na yan. So yun lang guys. So yun ang gagawin natin is mag-shoutout na tayo. So shoutout tayo kay Sir Wilmer Magsino. Sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Kay Elmer Malilin. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Alfonso Carabalos ng Santa Mesa, Manila. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Benedicto Alonso, and then sa misis niya si Edwina Alonso ng Hulugan Atan sa Cavite. And then kay Sir Leo Awag ng Street, Digos City. Sir, shoutout po sa inyo. And last kay Sir Marlon Pagayon. Sir, shoutout po sa inyo. So yun guys, maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating YouTube channel. Sa mga di pa pala sa akin nag-subscribe, sana guys suportahan nyo yung channel ko, i-click the notification bell para lagi updated sa aking bagong video. Doon pala sa mga gustong kumuha ng bahay tsaka lupa, so meron pong pinsan na ahente na nagbibenta ng lupa tsaka bahay or mga condo unit. Doon sa mga OFW or mga workers na interesado, so ilalagay ko na lang guys sa description box ko yung mismong detalye para doon na lang po kayo mag-inquire kung sakaling magkaroon kayo po ng interest. And then papakita ko rin sa inyong video, so panoorin nyo na lang. So yun guys, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo. So sa mga gusto magpa-shoutout, ang gawin nyo lang is comment nyo lang yung pangalan nyo and address para sa vlog is ma-shoutout ko kayo. So hanggang dito lang guys, and see you in my next vlog. Thank you.